Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pagkakasama sa drug watch list ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mariing itinanggi ng PIDEA sa kabila ng paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gunmen sa likod ng pamamaril sa loob ng simbahan sa Istanbul arestado. 2 weather systems magdadala ng pag-ulan sa bansa ayon sa Pag-asa. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, mariing itinanggi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na lumitaw sa kanilang drug watch list si President Ferdinand Marcos Jr. taliwas sa paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong linggo nang akusahan ni Duterte si Marcos Jr. bilang drug addict batay sa ipinakita sa kanyang listahan ng PIDEA noong siya'y alkalde pa lamang ng Davao City. Giit naman ng ahensya, hindi pa napapasama ang pangalan ni PBBM sa kanilang National Drug Information System o NDIS mula pa nang mag-umpisa ito noong 2002 hanggang sa taong kasalukuyan. Dagdag pa ng PIDEA, mayroong sariling narco list si Duterte noong maupo ito bilang Pangulo, bagay na kanilang muling bineripikang hindi kasama ang pangalan ni Marcos Jr. sa nasabing listahan. Arestado ang 2 armadong lalaki na nagpaputok sa loob ng simbahan sa Istanbul sa Turkey nitong linggo, ayon kay Interior Minister Ali Yerliyaka. Ang 2 masked gunmen ang nasa likod ng pagpatay sa isang Turkish national matapos paputukan ng baril habang nasa kalagitnaan ng Sunday Mass sa Santa Maria Church kahapon. Ayon kay Yerliyaka, wala namang iba pang nadamay sa pamamaril na maaring targeted assassination ang nangyari. Kaugnay nito, nagpaabot naman ng pakikiramay si Pope Francis sa nasawi sa pag-atake pagkaraan ng kanyang lingguhang Angelus Prayer. Asahan ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa sa mga susunod na oras dahil sa patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o amihan at ng trough o extension ng low pressure area ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Maulap at kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat ang mararanasan sa Caraga at Davao Region dahil sa trough ng LPA. Dahil dito, asahan na ang posibleng pagbaha at landslides sa mga lugar ng nasabing rehiyon. Makararanas din ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas dulot ng northeast monsoon. Habang sa Metro Manila at iba pang lugar sa Luzon at Visayas ay makararanas ng partly cloudy to cloudy skies na may pulo-pulong pag-ulan dala na rin ng amihan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.